ang katotohanan ukol sa tunay na relihiyong Kristiyano. Alam ho naman natin na napakaraming mga peking Kristiyano na samahan sa ating panahon ngayon. Di ba? Basic lang naman po para malaman ninyo or natin na hindi peki ang samahan ng Kristiyano. Basic lang, dapat sumunod tayo sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Pinasulat nila sa Biblia ang kanilang mga salita. So hindi tayo maliligaw. Hindi tayo mapupunta sa piki. Susunod lang tayo sa instruction, sa sinasabi ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng ating Diyos Ama ay ganito. Basahin po natin. Marcos 9:7. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Ayan, maliwanag po. Ang Diyos Ama po ang nagsalita dyan. Ang tinutukoy po niyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Noong siya ay binabautismuhan sa ilog ng Jordan ni Apostol Juan, John the Baptist. Yan pong sabi ng ating Panginoong Diyos Ama mismo na ang ating pakikinggan na ay yung kanyang anak. Yan pong maliwanag. So, kung susunod tayo dyan, hindi tayo maliligaw. Di ba? Sumunod lang tayo sa sinasabi ng Diyos Ama. Ngayon, ano naman ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Di ba? Siya na ang ating papakinggan Basahin natin ang Mateo 28:20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maliwanag po ang sabi ng ating Panginoon Hesukristo na ang gaganapin ng mga lingkod niya, ng kanyang mga alagad, ay yung kanyang mga kautusan. Hindi kung kanino-kaninong kautusan, kay Moises, kay Abraham, hindi yun. Si Kristo na ang ating pakikinggan Yun ang sabi ng Diyos Ama Yun ang malinaw. Yun ang maliwanag. Ang Diyos Amang nagsabi, ang Panginoon Hesukristo ng pakikinggan. At ang sabi naman ng ating Panginoon Hesukristo, ay yung kanyang mga kautusan ang ating gaganapin, ang ating susundin, ang ating gagawin. Yan pang maliwanag. At yung mga kautusan na yun ay ipinasulat yun sa mga apostol. Kaya sa mga apostol naman tayo makikinig dun sa mga sinulat nila, sinasabi nila. Dahil yun po ang galing sa ating Panginoong Hesukristo. Anong katunayan? Basahin po natin ang unang Korinto 14:37. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan po maliwanag, di pa ba? Ang sinulat ng mga apostol, yung pa ay utos ng ating Panginoon. Kaya ang mga kautusan na ating susundin or gaganapin, yung mga kautusan ni Kristo, ayun yung mga sinulat ng mga apostol. Sila po ang napag-utusan na magsulat ng mga kautusan ni Kristo, ang mga apostol Yung po ang maliwanag. Kaya ang mga tunay na Kristiyano ngayon ay hindi kung kani-kaninong utos ang susundin. Mangili ng Sabat, wala namang inutos ng mga apostol mangili ng Sabat Wala Magprosesyon, magrosaryo, magmisa, magbinyag ng bata. Wala. Hindi kautusan ng Panginoon Hesukristo yan. Kaya mali ang ginaganap ng ibang mga relihiyon, mga peking Kristiyano. Hindi mga kautusan ng Panginoon Hesukristo ang ginaganap. Ang pinaggagawa, ang mga kautusan lang ng tao, walang kabuluhan yan.
Yung pong sabi ng ating Panginoon Kristo. Basahin natin sa Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ayan ang maliwanag na sabi ng ating Panginoon Kristo. Walang kwenta ang kanilang pagsamba. Ang ginaganap ang sinusunod utos ng mga tao. Halimbawa na lang sa mga pari, sa Katoliko. Puro utos ng tao pinagagawa dyan. Magmisa, magluhod-luhod sa rebolto, magrosaryo, magbinyag sa bata, kasal may bayad, binyag may bayad. Lahat ng pinagagawa dyan, utos ng mga tao. Mali ang kanilang pagsamba, walang kabuluhan, sabi ng Panginoon Kristo. Kaya dyan malalaman mo yung mga piki. Ibig sabihin, hindi sumusunod sa Diyos una, at hindi sumunod sa Panginoon Kristo. Kanya-kanya lang sila ng pinagagawa sa buhay. May instruction naman nakasulat sa Biblia pero hindi nila ginagawa. Yun, doon natin malalaman na sila yung mga peking Kristiyano. Mali ang kanilang paniniwala. Ang pinagagawa ay utos ng mga tao. Diba? Malinaw yan. Ang Sabadista naman, utos naman ng Moises. Mangili ng Sabat. Hindi naman yun kautosan ng Panginoon Kristo Kaya nga walang ginanap na pangingili ng Sabat ang mga apostol kasi hindi utos ni Kristo yun Sino bang inutusan mangili ng Sabat? Basahin po natin ang Deuteronomio 5:15. Ito malalaman natin kung sinong inutusan mangili ng Sabat. Hindi naman kasama ang Pilipino dyan. Ito, basahin natin kung sinong inutusan mangili ng Sabat. Deuteronomio 5:15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ayan pang maliwanag. Ang inutusan pala mangilin ng Sabat ay yung naalipin sa lupain ng Ehipto. Yun nga po yung mga Israelite Yung nilabas doon ng Panginoon kasama si Moises. Yun ang ituntusan mangilin ng Sabat. Ayan ang maliwanag. Yung nilabas ng Panginoon Diyos at sila ang inutusan mangilin ng araw ng Sabat. Maliwanag. Hindi kasama mga Pilipino dyan. Di naman naalipin sa lupain ng Ehipto ang mga Pilipino. Ano ba naman yan kayo mga Sabadista? Napakalalabo naman ng mga pagtuturo ninyo. Diba? So, napaka-basic lang talaga para hindi tayo maging picky na Kristiyano. Una, sundin lang natin ang sinasabi ng Panginoong Diyos na si Kristo ng ating pakikinggan. Ang sabi naman ng ating Panginoon Kristo, mga kautusan naman niya ang ating gaganapin o ang ating susundin. Iyon namang kautusan niya ay pinasulat sa mga apostol. Kaya magbabase tayo sa mga kasulatan ng mga apostol. Doon natin magaganap ang mga kautusan ng Panginoon Kristo. Kaya paglihis sa kautusan ng apostol ang itinuturo ng mga relihiyon, lalo na nagpapanggap na Kristiyano, ay sigurado mga piki yan. Hindi tunay yan. Kasi nga, hindi yan ang kautusan ng Panginoon Kristo. Pag hindi yung sinulat ng mga apostol. Yung pang maliwanag, di po ba? Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan tayo sa mga salita ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po.